ba? Okay. Hi everyone. So if you're new to my channel, please like and subscribe. Ayun, umuwi daw tayo ng maaga kasi nga kukunin ang incentive sa Comelec kasi nag-serve tayo as PEI ng ng election for barangay and SK. Pag-uwi ko, ayan, may tunog ang sasakyan ko. Nako po, may problema siya. Natatakot ako mag-drive, so umuwi ako ng bahay. Tinawagan ko ang aming mekaniko. Ayun, may problema. Problema nga. Ito yung problema, ang ignition coil. So, dapat kong palitan. At ang, anong tawag nito? Isa pa nga, palitan daw ito. Bale, tatlong ganito. Oh my G. Ganito. Pag may sasakyan, kailangan palitan. So, ito yung old na ignition coil. So, pinalitan ng bago. Then, so from Japan. At ito, bakit kaya itong empty? Sabi niya, isa pa lang daw pwede ilagay kasi mainit pang makina. Kagagaling ko lang kasi sa labas. So, ayun, hindi pa pwede. Isa pa lang muna daw ito. So, ayan. So, ito yung problema. Pag may sasakyan tayo, dapat meron talaga tayong pera na ipon para in the event na meron merong papalitan, may problema ang ating sasakyan. So, dapat ito. So, ayan. Pero may konting problema. Bakit ito? Isa pa lang, walang laman ang dalawa. Saan kaya to? So, tatanungin ko si Jobert. Si Jobert ay ang aming mekaniko. So, as of now, ito yung binigay ko sa kanya ng 3,000. Umabol siya doon sa 8 enterprises dito sa Zamboanga City. Binigay ko ng 3,000. So, yung ignition coil is 2,000. Yung bawat isa ng anong tawag nito? 300. So, tatlo ang kailangan. Sabi niya yung 100 daw na na lang yung gasolina para sa motor kasi tumakbo, okay na yun. So, tatanungin ko si Jobert na saan yung laman ng dalawang karton. So ayun, check ko muna nasaan kaya yung laman ng dalawang container. Wala man. Dito sa loob. Tawag dito. So, pinalitan niya muna. Isa lang daw muna kasi hindi daw pwede tanggalin yung dalawa kasi mainit na yung makina ng sasakyan ko. Bago lang kasi ako galing sa labas. So, hindi pa pwede muna palitan. So, by Saturday pati yung headlight ko. Sabi ko, palitan mo yung headlight ko. Kasi nga, pag naglo-low beam ako, yun, nawawala ang headlight. Sa high beam lang siya pwede. So, ayun. So,
kailangan natin alagaan din yung ano natin sasakyan kasi yun na. Pag nasa daan tayo dapat protektado tayo na walang ano yung hindi tayo magkakaroon ng aberya along the way. Ayun na. So medyo hagad-hagad po ang itsura natin kasi nga doon tumulong din tayo sa pag-ayos ng sasakyan. Abot dito, abot doon. Yung electric fan tapos maganda po para sa ating mekaniko. So ayun. Nagpasalamat na lang tayo kasi may konting pera tayo para dito sa anumang kailangan para sa emergency. So importante talaga may pera tayo pag emergency cases like this kasi kailangan araw-araw kasi ginagamit ang sasakyan natin ng estudyante sa school. At the same time ako din sa school kaya sa sasakyan. So ayun. So bali yun galing sa ano natin sa lakad. So pumiretso na ako sa dito sa bahay. Nag-park natin ako sa garahe para at least man lang pwede na ayusin. Tinawagan ko na kaagad si Jobert, yung aming mekaniko. Ang galing na mekaniko. So para ano, ito yun, nakita ko na pala ko saan yung lagay ni Jobert. Tatlo. Hindi ng tatlo. So kailangan ito. So ang dalawa by Saturday na ginagtak yung headlight. Ito yung sabi ko sa kanya, sabi niya may surplus daw. Surplus na ano, sabi ko wag mong palitan surplus kung pwede original na bago kasi sayang naman ang pera, mahal ang labor. Ang labor niya pala pinalitan lang niya ang ano, ang ignition coil at saka yung ano niya ganito, isa pa lang 1-2. Grabe yung mekaniko, no? Ano pala yun, sa isang araw magkano kayang kita nila, no? So dito sa akin sandali lang siya, pinalitan ng ignition coil and then yung ano bang tawag nito, kalimutan, spark plug pala ang sabi niya, spark plug bata yung ano nito, ano ba to siya, hindi ko maintindihan yung Japanese, basta ito yun siya. Yung mga ano to, ano, spark plug na atan sabi niya sa akin tatlo. So yun pa lang, sandali lang, labor niya is 1 siya talaga yung taga-ano ng sasakyan namin. Tuwing may ano kami sa sasakyan, siya yung pag-ayos ng sasakyan namin. So, correct, spark plug pala. Nasa 300 per spark plug. So, bali 9 ang bali 900 siya kasi tatlong kailangan. So, ito yung, again, ito yung ano to, lumang ignition coil. Pag ito ilagay sa sasakyan ko, para siyang ano to, parang electric fan. Tapos pag ano, tapakan mo yung ano to, accelerator, ang gasolina niya, hindi kumakagat kaagad. Tapos mahina, nakakatakot siya sa daan, baka may ano sasakyan sa likod, no? Biglang ano to, kasi luma na talaga siya kasi talagang luma. So pinalitan ito yung bago, Denso from Japan. Okay. So yun sabi ko sa kanya, palitan na ng bago. So yan yung bago. So salamat na lang sa blessings na meron tayo, may pera tayo na ano to, may pagkukunan tayo para ayos ang ating sasakyan. So ito ang pinaka natutunan natin dito, lesson sa atin. Kahit anong trabaho pa tayo, kahit magkano pa yung sweldo natin, kailangan matuto tayo mag-ipon kasi para sa mga emergency cases katulad nito. Emergency cases yun kasi I am traveling from home sa city proper going to my place of work. But before going to sa place of work is naghahatid din ako ng anak ko sa school niya. Medyo malayo-layo yung travel ko. It takes around 30 minutes. Kung walang traffic, 30 minutes going to my station. So plus 15 minutes, 45 minutes lahat. 15 minutes going to school ng anak ko. And then 30 minutes going to my place of work.
time talaga. And then, malayo-layo konti ang ano natin, ang biyahe natin. So, kailangan talaga meron tayo kondisyon ang kotse natin. Kondisyon ang na-drive natin kotse, especially. Hindi tayo, mga lalaki, kayang-kaya nilang, buksan ang makina, buksan kung ano man dyan. May mga, mayroon mga pang-mekanikong gamit, pwede kasi lang tayo babae. Especially kung magkaroon tayo ng aberya along the way na naka-uniform tayo at babae tayo dito yung dapat tayo ng So, ang lesson dito talaga again, kailangan meron talaga tayo dito para sa ganitong mga situation, and also parang na din kasi sa experience ko, no, as considering talaga ako as breadwinner na din para sa family ko. Although may trabaho din yung asawa ko, may sariling siya, mas okay ang trabaho niya sa akin, pero kasi ako tumutulong din ako sa mga sa in-laws ko kung may kailangan sila, nagpupunta sa akin, sa mother ko, mga kapatid ko na may kailangan. So katulad last month, nanay ko, ang daming reklamo, masakit dito, masakit doon, mata niya, paa niya, katawan niya. So ganong klase mga reklamo, kailangan talaga dalhin natin sa specialista, sa doktor, kasi especially matanda na. So hindi natin alam kung ano ba talagang sakit kasi matanda. So ayun, kung wala akong pera, wala talaga akong ipon, paano ang nanay ko? Paano ko, saan ako kukunin ng gastos para sa nanay ko? Ayun, magpa-doktor kami, then din ako sa mga gamot niya, and then hindi ako nakapunta ng All Souls Day. So last November din nagpunta ako, sabay visit katabi ko sa cemetery, and at the same time ayun, visit na din sa nanay ko, dala pagkain, konting pera, at gamot niya, especially ang gamot. Sana gusto ko talaga i-mention yung product na ginagamit ng nanay ko, dahil doon, aside from yung nagbigay si Dr. kasi sa kanya para sa mata, actually ang nanay ko ay may may cataract siya. So sa age na is 85 years old, gusto niya pa talaga na mag-opera. Gusto niya sana kung pwede daw. Malakas talaga ang loob ng nanay ko, kasi sabi niya, gusto ko pang makita yung mga apo ko, gusto ko pa yung makita yung mga apo-apo ko, ibig sabihin mga anak namin. So yun, may fighting spirit talaga ang nanay ko na, ayun, tinanong ko siya, gusto mo pa ba mama magpa-opera? Sabi niya, no, gusto daw niya kasi yun na gusto niya makita. Pero may advice din sa amin na kailangan i-physical, may physical check-up talaga nanay namin, kung pwede pa ba, kung kaya pa ba siya operahan. Kasi pagkatapos nun, syempre masakit mata yun. Para sa akin, gusto kong ibigay yan sa nanay ko na sa mga sandali na nandito siya sa mundo, kaya gawin ko lahat ng paraan para sa nanay ko. Gusto ko pang makita. Isa na lang nanay namin. Siya na natira sa amin. So, ibigay ko talaga kung ano gusto niya. So, ayun. Kailangan ko talagang magsakripisyo ng konti at sarili anyway, they will not stay long in this world. Ang mga nanay natin, they will not stay long in this world, at utang natin ang ating mga buhay sa ating mga magulang. Okay. Nanay namin, siya na nag-iwan, at dami siyang sakripisyo ginawa para sa amin, para ganito, maging sino kami ngayon. So kung ano mang meron na, hindi naman sapat siguro, hindi naman kami mayaman, hindi naman kami, pero siguro gagawa ako ng paraan para sa nanay ko. Ayun, dahil sa product na to, dahil sa product na pinopromote ito, malakas ang nanay ko. Yes, we celebrated her birthday, 84th birthday, tapos nag-85 siya. Ayun, March 1st, na siya, nag-86 na siya.
Shout out Brigada Sambuanga ha, mga products nyo na promote ninyo. Power Cell, Curamed, NutriCleanse, at lahat yung mga products na ano, yan lang talaga ang binibigay ko sa nanay ko aside from yung ano, para sa mata na bigay ni Dr. Cases. Shout out pala sa kay Dr. Cases sa Sambuanga Doctor Hospital. Salamat sa ano gamot. Salamat din sa pag-check up sa nanay ko at salamat din sa ano sa walang sawang answering the question of my mother, Dr. Paber. Maraming salamat Dr. Paber. Maraming salamat po sa sa pasyensya kasi ang daming tanong ni mama. Sabi niya pagkatapos ba daw operahan ang kanyang mata, sigurado ba daw makikita siya? Tumawag sa doktor sa kanya. Sabi niya, Lola, wala tayong assurance. Pwede sabay natin dasal. Sana makakakita pa kayo. Ay, grabe. Yun talaga. So, eto, salamat sa pera. Salamat sa lakas. Especially yung lakas natin na meron talaga tayong lakas na magtrabaho pa. Meron pa tayong energy to work. Salamat sa pera na tinanggap namin ngayon. Na yun ang ginamit ko pang ayos ng aking sasakyan. At least may pinapupunan tayo na pera. Doon napunta sa personal natin. Yung mga gamit sa personal natin ay makuha lang natin yan. Pero ito, sasakyan importante talaga ito kasi ito yung ginagamit natin araw-araw. Ito yung parang school service. School service at work service. At halos ito na yung ginagamit sasakyan ko, ito na yung ginagamit pang namin grocery, magpaano ng mga bata. So once again, if you are new to my channel, please do like and subscribe. Okay, so ayun, taga Sambuanga, kung kailangan kayo ng mekaniko, just message me. Okay, meron tayong magaling na mekaniko, si Jobert, yung taga sa amin. Ito siya pa tumagpo at bumili ng ng mga kailangan para sa sasakyan ko. Siya pa talaga. So maraming salamat. So bukas, pwede ko nang gamitin ang sasakyan. Ayun pala, sabi niya sa akin, tanggalin niya daw yung sa headlight ko yung bulb doon para sample daw, para makabili daw siya bukas ng aga. Sabi ko, huwag lang muna kasi maaga ako punta sa work, ihatid yung anak ko punta sa work. So mahirap naman pag wala siya. Parang mata na kulang ang isang mata. So sabi ko sa kanya, by Saturday na lang, balikan mo, i-continue mo ito, ilagay ang spark plug na to, dalawang kailangan kasi kailangan daw malamig ang makina. And then yun ang headlight ko na pag mag-low beam ako, wala siya sa I think sa left side. So sa mga mekaniko dyan, ayun, sana lahat ng mga mekaniko isang tawag lang nandun kayo. Okay, so medyo maganda pala ang mga maganda pala ang kuha ninyo. Parang doctor din, isang consultation lang, meron na kayo pera. So once again, salamat Jobert sa sa very isang tawag lang, very siya, easy to call, one call away, one text away, nandito kagad siya. Salamat sa iyo at sana marami kang customer.